Sa isla ng Siquijor, hindi lang mga may sakit ang lumalapit sa albularyo, kundi pati ang mga nilalang na taglay ang dilim. Pero ngayong gabi, hindi karamdaman ang gagamutin, kundi kapangyarihan ang susubukin sa pagitan ng albularyo at ng antingero na matagal nang nagtatago. Ako si Teban, isang ordinaryong lalaki na may di pangkaraniwang pamana. Sa edad kong 26, tanging ang bato na nakapulupot sa sinulid na parating nakabitin sa aking leeg ang nagsisilbing patunay sa mga kwentong hindi ko nais paniwalaan. Batid ng lahat na ang San Antonio sa Siquijor ay hindi lamang basta-bastang lugar. Ito ay lupain kung saan ang mga kwento ng kulam, aswang at anting-anting ay hindi lamang alamat, kundi bahagi ng buhay. Itatago mo ito, Teban. Huwag mong ipapakita kanino man. Madalas na paalala ng aking lolo Ramon noong bata pa ako. Pag dumating ang panahon na kakailanganin mo ito, malalaman mo. Hindi lahat ng kapangyarihan ay dapat ipinagmamalaki. Kadalasan, kukuha siya ng tabo at magbubuhos ng tubig sa bakuran habang hinihintay ang paglubog ng araw. Isang ritual na hindi ko maintindihan noon. Sa gabi, maririnig ko siyang bumubulong ng mga orasyon, ang mga salitang hindi ko mabatid kung panalangin o sumpa. Lumaki ako sa San Antonio, isang maliit na barangay kung saan kilala ang bawat muka at pamilya. Dito ang katahimikan ng araw ay madalas na nasisira ng mga balita tungkol sa kung sino ang bagong nagkasakit o kung sino ang napaghinalaan ng pagkukulam. Hindi ko ito binigyang pansin. Mas naging abala ako sa pag-aaral, pagsisikap makaahon sa hirap at paghahanap ng trabaho sa ibang lugar pagkatapos ng kolehiyo. Pero hindi ko inalis ang anting-anting sa aking leeg. Ito ang huling regalo ng lolo ko bago siya pumanaw. Nakilala ko si Kaisyong nang dumating ako sa barangay para sa piyesta. Isang matandang lalaki na may mga mata na tila nakakakita ng mga bagay na hindi nakikita ng iba. Siya ang albularyo na pinupuntahan ng mga tao kapag may sakit o problema. Wala akong pakialam sa kanya noon. Hindi ako naniniwalang kailangan kong umasa sa mga gayong bagay. Mayroon tayong mga doktor at modernong gamot para sa mga sakit. Ngunit ang buhay sa isla ay minsan maihahalin tulad sa dagat. Kalmado lamang sa ibabaw, ngunit sa ilalim ay may mga agos na hindi mo inaasahan. Lumipas ang ilang taon at nakahanap ako ng maayos na trabaho sa Cebu. Umuwi lamang ako kung may okasyon o kung kinakailangan. Doon nagsimula ang lahat nang dumating ang tawag na nagpabago sa takbo ng buhay ko. Teban, umuwi ka agad. Si Lina, may sakit siya. Hindi namin alam kung ano. Sabi ng aking ina sa telepono, ang boses niya ay nanginginig. Hindi ko alam noon na ang pagbabalik ko sa Siquijor ay magbubukas ng pinto sa isang mundo na pilit kong iniiwasan. Nang makarating ako sa bahay namin, hindi ko nakilala ang aking kapatid. Si Lina na dati masayahin at masigla ay nakahiga na parang walang buhay sa banig. Ang kanyang balat ay nangingitim na nunuyo at ang kanyang dating makintab na mga mata ay naging malabo at walang sigla. Anong nangyari sa kanya? Tanong ko sa aking ina na halatang puyat at pagod na sa pag-aalaga. Nagkasakit siya 2 linggo na ang nakalipas. Una, lagnat lang. Tapos biglang hindi na siya makakain, hindi makakilos. Sagot ng aking ina habang pinupunasan ang noo ni Lina. Dinala na namin siya sa health center pero wala silang magawa. Sabi nila dalhin daw sa Dumaguete pero wala tayong pera para sa ospital doon. Hindi lamang si Lina. Sa buong barangay, isa-isa nagkakasakit ang mga tao sa parehong paraan, nangingitim, nanghihina, natutuyo ang balat.
15 tao na ang nagkakaganito, kabilang na ang 3 bata at isang matatandang babae na namatay kahapon. May epidemya ba? Tanong ko sa ating kapitbahay na si Mang Tasyo, isang retiradong guro na kadalasang may alam sa mga nangyayari sa barangay. Hindi ito sakit na ordinaryo, Teban. Sagot niya habang pinagmamasdan ang aming bahay mula sa bakuran niya. Ito ay sumpa, may nakasakit ng isla. Hindi ako naniniwala sa mga gayong bagay, ngunit habang tumatagal nagsisimula akong magduda. Ang mga doktor mula sa munisipyo ay walang matukoy na sanhi, walang lunas na gumagana. At gabi-gabi habang ako'y nagbabantay kay Lina, parang may naririnig akong mga bulong mula sa labas. Mga tinig na kumakanta ng awiting hindi ko maintindihan. Isang gabi, habang inaalalayan ko si Lina para uminom ng tubig, bigla siyang nakakita ng kung ano sa likod ko. Napakabukas ng kanyang mga mata at nagsalita siya ng malinaw sa unang pagkakataon sa loob ng maraming araw. Siya ang nagdala nito, kuya, bulong niya. Si Kaisyong, nakita ko siya sa gubat. May ginagawa siyang ritual. Pagkatapos niyang sabihin niyon, nawalan siya ng malay. Kinabahan ako, hindi dahil sa kanyang sinabi, kundi dahil sa nakita kong isang marka sa kanyang braso. Isang maitim na bilog na parang sinunog sa kanyang balat. Kinaumagahan, nag-ipon ang mga matatanda sa aming baryo sa ilalim ng malaking akasya sa plaza. Nakipag-usap ako sa kanila, nagtatanong kung ano ang maaaring maging solusyon. Si Kaisyong lang ang makakatulong, sabi ni Aling Sabel, ang pinakamatandang babae sa aming lugar. Siya ang pinakamalakas na albularyo sa buong isla. Kung mayroong sumpa, siya lamang ang makakaalis nito. Nagkatinginan kami ng aking ina. Paano kami lalapit sa taong pinaghihinalaan naming may kagagawan ng lahat ng ito? Ngunit wala ng ibang paraan. Si Lina ay patuloy na nangihina at ang iba pang may sakit ay unti-unting namamatay. Bilang kuya, napilitan akong gawin ang hindi ko ginagawa dati. Ang lumapit sa mundo ng mga albularyo at manggagaway. Pupunta ako kay Kaisyong, sabi ko sa aking ina. Dadalhin ko si Lina bukas. Sa gabi bago kami pumunta kay Kaisyong, napansin kong umiinit ang anting-anting sa aking leeg. Hindi ito nangyari kailanman dati. Hinawakan ko ito at parang may boses na bumulong sa akin. Mag-ingat ka, apo, huwag kang magtitiwala. Ang bahay ni Kaisyong ay matatagpuan sa pinakamalalim na bahagi ng gubat ng San Antonio, kung saan halos hindi tumatagos ang sikat ng araw dahil sa kapal ng mga kahoy. Isinuot ko si Lina sa aking likod habang tinatahak ang makitid na landas. Ang mga dahon ay tumutunog sa tuwing may hangin na parang mga bulong na nagbababala sa akin. Matapos ang halos 1 oras na paglalakad, nakarating kami sa isang clearing kung saan nakatayo ang isang malaking kubo. Hindi ito ang tipikal na bahay kubo. Ito ay mas malaki, may malalaking bintana at ang bubong ay may mga nakakabit na iba't ibang bagay. Mga buto ng hayop, mga bote na naglalaman ng mga likido at mga bagay na hindi ko makilala. Sa labas ng kubo may isang matandang lalaki na nakaupo sa isang bangko. Naghihintay sa amin, si Kaisyong. Kahit hindi pa kami nakakarating sa bakuran niya, tumayo na siya na para bang alam niyang darating kami. Inaasahan ko na kayo, sabi niya. Ang boses niya ay malalim at parang galing sa lupa mismo. Dalhin mo ang iyong kapatid sa loob. Si Kaisyong ay isang payat na matandang lalaki, siguro nasa 70 taon na, pero ang kanyang mga kilos ay hindi nagpapahiwatig ng kanyang edad. Ang kanyang mga mata ay malalim at matalim, na para bang nakikita niya ang lahat ng bagay, pati na ang mga hindi nakikita ng iba.
Ang kanyang mga kamay ay puno ng kulubot pero malakas pa rin ang hawak. Pinapasok niya kami sa kanyang kubo. Sa loob, amoy ko ang iba't ibang uri ng insenso at halamang gamot. Ang mga dingding ay puno ng mga tuyong dahon, mga buto at mga lalagyan na may mga kulay-kulay na pulbos. Sa gitna ng kwarto ay may isang bilog na guhit sa sahig na tila ginawa ng karbon o abo. Ilagay mo siya dito, utos ni Kaisyong. Tinutukoy ang isang banig sa gitna ng bilog. Inilapag ko si Lina na halos walang malay. Hinawakan ni Kaisyong ang kanyang pulso, pinagmasdan ang kanyang mga mata at inamoy ang kanyang hininga. Malakas ang sumpa sa kanya, sabi niya habang naglalakad papunta sa isang sulok ng kwarto. Hindi ito ordinaryong sakit, ito ay gawa ng isang makapangyarihang mangkukulam. Habang naghahanda si Kaisyong, napansin kong may isang pinto sa likod ng kanyang kubo. Isang pinto na halos hindi kapansin-pansin dahil natatakpan ng maraming dahon at mga kwadro. Hindi ko alam kung saan ito patungo pero may kung anong lakas ang humihila sa aking atensyon dito. Bumalik si Kaisyong na may dalang isang mangkok ng kulay itim na likido. "Paiinumin mo siya nito," sabi niya, inaabot sa akin ang mangkok. Inangat ko ang ulo ni Lina at dahan-dahan kong pinainom ang mapait na inumin. Habang ginagawa ko ito, nagsimulang magritual si Kaisyong. Kinuha niya ang isang manok na nakatali sa tabi ng kwarto, kinatay ito gamit ang isang matalim na kutsilyo at inilagay ang dugo sa mga partikular na punto ng bilog na guhit sa sahig. Pagkatapos, sinindihan niya ang ilang dahon sa isang palayok at ang usok na lumalabas dito ay kulay berde. At may amoy na parang lupa at dagat na pinagsama. Bumubulong siya ng mga salita na hindi ko maintindihan, parang sinaunang dialekto na hindi na ginagamit sa aming lugar. Nang matapos ang ritual, lumapit siya kay Lina at naglagay ng maliit na bato sa kanyang noo. "Magiging maayos na siya bukas," sabi niya. "Pero kailangan ninyong bumalik dito sa susunod na buwan ng kabilugan. Ang lunas ay hindi kumpleto hanggat hindi natin naaalis ang pinagmulan ng sumpa." Nagpasalamat ako pero hindi ko maiwasang mapansin ang kakaibang titig ni Kaisyong sa akin. O mas tamang sabihin sa anting-anting na nakabitin sa aking leeg. "Saan mo nakuha yan?" tanong niya, ang kanyang mga matay naniningkit. "Mula sa aking lolo," sagot ko. "Binigay niya ito sa akin bago siya namatay." Tumango si Kaisyong, pero may kung anong emosyon sa kanyang muka na hindi ko mabasa. "Mag-ingat ka sa mga gamit ng iyong ninuno, Teban. Hindi lahat ng pamana ay biyaya." Pagkatapos ng pagbisita, binuhat ko si Lina pabalik sa aming bahay. Kinagabihan, nag-aalala pa rin ako, pero kinaumagahan, milagro. Nagising si Lina, nanumbalik ang kanyang lakas at nawala ang maitim na kulay ng kanyang balat. Ang problema, habang gumagaling si Lina at ang iba pang mga may sakit, unti-unting lumilitaw ang isang bagong problema sa aming baryo. Sa loob ng 2 linggo matapos ang aming pagbisita kay Kaisyong, bumalik sa normal ang buhay sa San Antonio. Ang mga may sakit ay gumaling na at ang takot na kumalat sa baryo ay unti-unting nawala. Pero may nakapansin na may kakaiba pa ring nangyayari. Unang nawala ang alagang aso ng mga Reyes, pagkatapos ang kambing ni Mang Jose. Hindi nagtagal, ang mga hayop sa buong baryo ay unti-unting nawawala. "Baka may lobo o ahas sa gubat," sabi ng mga tao. Pero isang hapon nang ako'y naglalakad pa uwi mula sa bukid, narinig ko ang pag-iyak ng isang bata mula sa direksyon ng gubat.
Sinundan ko ang ingay pero nang makarating ako sa pinagmulan nito, wala akong nakita kundi ang mga puno at halaman. May narinig ka ba? Tanong ko kay Ben, isang batang naglalaro sa malapit. Oh, Kuya Teban, lagi naming naririnig yan. Sabi ni nanay, huwag daw kaming pupunta sa gubat lalo na kapag gabi. Kinagabihan, habang nakaupo sa tabi ng bintana ng aming bahay, narinig ko ulit ang iyak. Ngayon ay mas malinaw, mas desperado. Sinabi ko kay Lina na maniwala siya sa akin, pero sabi niya wala siyang naririnig. Nag-iisip ka lang, kuya, sabi niya. Masyado kang nag-aalala sa lahat ng bagay. Pero alam kong hindi ako nag-iisip lang. May naririnig talaga ako. At sa mga susunod na gabi naging mas malakas ang iyak na parang humihingi ng tulong. Sa bayan, nagsimulang kumalat ang balita ng nawawalang bata. Ang anak ni Aling Marta na si Andoy, 7 taong gulang, ay hindi umuwi mula sa paaralan kahapon. Naghahanap ang buong baryo pero walang nakitang bakas ng bata. Ito na ang ikatlong bata na nawawala sa loob ng 2 buwan, bulong ng mga tao sa palengke. Napaisip ako, simula nang gumaling ang mga may sakit, 3 bata na ang nawawala. Hindi kaya may koneksyon ito? Naging mapanood ako kay Kaisyong. Tuwing pumupunta siya sa bayan, sinusundan ko siya ng palihim. Kadalasan namimili lang siya ng mga karaniwang bagay. Bigas, asin, kandila. Pero isang beses nakita kong bumili siya ng maraming pulang tela at mga kandilang itim. Isang gabi, nang may kabilugan ng buwan, nagpasya akong sundan siya hanggang sa kanyang kubo sa gubat. Nakatago ako sa likod ng mga puno habang pinapanood ko siyang lumabas ng kanyang bahay at naglakad papunta sa mas malalim na bahagi ng gubat. Sumunod ako sa kanya, nag-iingat na hindi ako marinig. Matapos ang ilang minuto ng paglalakad, nakarating kami sa isang clearing kung saan isang bilog na guhit ng mga bato sa lupa. Sa gitna ng bilog may isang malaking bato na parang altar. At doon nakatali sa bato ay isang batang lalaki, si Andoy. Nagsimulang magritual si Kaisyong. Sinindihan niya ang mga kandilang itim sa paligid ng bilog at inilabas ang pulang tela na binili niya. Bumubulong siya ng mga orasyon na hindi ko maintindihan at sa bawat salita parang lumalalim ang dilim sa paligid. Hindi ko na mapigilan ang sarili ko. Lumabas ako sa aking pinagtataguan at sumigaw, "Ano ang ginagawa mo?" Napatigil si Kaisyong at dahan-dahang humarap sa akin. "Teban," sabi niya, ang kanyang boses ay kalmado pero puno ng galit. "Hindi mo dapat nakita ito. Pakawalan mo ang bata. Utos ko kahit na nanginginig ang aking mga tuhod sa takot." "Hindi mo naiintindihan," sagot niya. "May kapalit ang lahat ng bagay sa mundong ito. Ang paggaling ng inyong kapatid at ng iba pang mga tao. May presyo ito. Ang buhay ng mga bata." Sigaw ko, "Iyon ang presyo?" "Hindi lang buhay," sagot niya. "Ang kanilang kaluluwa. Ang kanilang kaluluwa ang nagbibigay sa akin ng kapangyarihan para alisin ang sumpa." Nang sandaling iyon, naintindihan ko na ang lahat. Si Kaisyong mismo ang nagdala ng sakit sa aming baryo para magkaroon siya ng dahilan na gamitin ang kanyang paggamot bilang paraan para makakuha ng mga batang isasakripisyo para sa kanyang mga ritual. Habang nakatitig ako sa kanya, naramdaman ko ang pag-init ng anting-anting sa aking leeg. Mas mainit kaysa dati, halos nakakasunog na sa aking balat. "Ah, ang anting-anting ni Ramon," sabi ni Kaisyong nakangiti. "Alam mo ba kung ano iyan? Iyan ang huling piraso ng kapangyarihan na kinailangan ko. At ngayong nandito ka na, hindi na kita pababalikin pa." Lumapit sa akin si Kaisyong. Ang kanyang mga matay nagniningning sa dilim.
Hindi mo ba alam, Teban? Ang lolo mo at ako ay dating magkasama. Kami ang pinakamalakas na albularyo sa buong isla, pero nagkaroon kami ng pagtatalo. Gusto niyang gamitin ang aming kapangyarihan para tulungan ang mga tao, habang gusto ko naman ang mas malaking kapangyarihan. Habang nagsasalita siya, nagsimula siyang magwagayway ng mga kamay sa hangin na parang nagdodrawing ng mga simbolo. Sa bawat galaw parang bumibigat ang hangin sa paligid ko at nagsimulang mag-ikot ang mga dahon sa lupa. Si Ramon, ang iyong lolo, ay nagtago ng isang mahalagang bahagi ng aming kapangyarihan sa loob ng anting-anting na iyan. At ngayon sa wakas maibabalik ko na ito sa akin. Sinubukan kong tumakbo pero parang nanigas ang aking mga paa sa kinatatayuan ko. Nagsimulang bumigkas si Kaisyong ng mga orasyon at sa bawat salita parang lumalalim ang dilim sa paligid namin. Mula sa kanyang mga daliri ay lumabas ang isang kulay itim na usok na umikot sa paligid namin. Ikaw ang susunod kong alay, sabi niya. Ang kanyang boses ay naging mas malalim at hindi na halos pantao. Dahil ikaw lang ang nakakita ng mga ritual ko. At nasa iyo ang huling piraso ng kapangyarihan na kailangan ko. Subalit habang papalapit siya, biglang nagliyab ang bato na nasa aking dibdib. Ang anting-anting na bigay ng aking lolo. Sa halip na matakot, naramdaman kong may kapangyarihan na dumadaloy sa aking mga ugat. Isang init na nagmumula sa bato at kumakalat sa buong katawan ko. Hindi ka tinatablan ng aking kulam? Tanong ni Kaisyong, halatang naguguluhan at nagagalit. Naalala ko ang mga salita ng aking lolo. Pag dumating ang panahon na kakailanganin mo ito, malalaman mo. Pinunit ko ang sinulid sa leeg ko at hinawakan ang bato sa aking mga kamay. Ang tawag dito ay mutya ng katarungan. Sabi ko, hindi alam kung saan nanggaling ang kaalamang iyon. Ito ang pamana ng aking lolo at hindi ko hahayaang gamitin mo ito para sa kasamaan. Nagalit si Kaisyong at nagsimulang bombahin ako ng mas malakas na orasyon. Ang itim na usok ay naging mas makapal at nagsimulang pumalupot sa akin, sumusubukang pasukan ang aking bibig, ilong at tainga. Ngunit sa bawat sulok na sinusubukan nitong pasukin, naglalabas ng liwanag ang bato sa aking kamay na parang pananggalang laban sa kanyang kadiliman. Hindi mo maaaring labanan ang kapangyarihang ito, sigaw ni Kaisyong. Ako ang pinakamalakas na mangkukulam sa buong isla. Pero habang patuloy siyang sumasalakay, nagsimula akong bumigkas ng mga salitang hindi ko alam kung saan nanggaling. Mga orasyon din. Pero sa halip na kadiliman, parang nagdadala ito ng liwanag. Sa ngalan ng lahat ng namatay at nasaktan, sa ngalan ng katarungan at kapayapaan, ibabalik ko ang kadiliman sa pinagmulan nito. Sa bawat salita, lalong lumakas ang liwanag mula sa bato at nagsimulang magsiningang parang apoy. Sinubukan ni Kaisyong na balikatin ako gamit ang kanyang mga orasyon, pero sa halip na ako ang tamaan, bumalik sa kanya ang kanyang sariling mga salita, pinalakas ng liwanag ng mutya. Hindi! Sigaw niya habang nagsisimula siyang matupok ng sarili niyang kadiliman. Nagsimulang magliyab ang kubo ni Kaisyong sa likod niya. Ang apoy ay hindi pangkaraniwan. Ito ay may kulay asul at berde na parang nagmula sa ibang mundo. Sa huling bugso ng lakas, tinamaan si Kaisyong ng sarili niyang orasyon na bumalik sa kanya. Natumba siya at sa kanyang pagkahulog sumambulat ang isang malakas na hangin na nagpabagsak sa akin. Tumakbo ako kay Andoy at kinalas ang mga tali sa kanya. Takbo! Sigaw ko sa bata. Umuwi ka na! Habang tumatakbo si Andoy papalayo, humarap ako sa natutupok na kubo ni Kaisyong.
Ang usok mula sa apoy ay bumuo ng maitim na ulap sa kalangitan at sa loob ng ulap na iyon, nakita ko ang mga mukha ng mga batang isinakrispisyo niya. Si Kaisyong ay nakatayo sa gitna ng apoy, sumusubok pa ring labanan ang sarili niyang kadiliman na bumabalik sa kanya. "Hindi pa tapos ito, Teban!" Sigaw niya, "Babalik ako!" Pero bago pa siya makapagsalita ng iba pang bagay, nilamon na siya ng apoy. Ang kanyang mga tauhan, mga nilalang na hindi ko kayang ilarawan, ay unti-unting naglaho sa hangin habang nasusunog ang ritual na lugar. Nanginginig at pagod, tumakbo ako pabalik sa baryo. Ang anting-anting sa aking mga kamay ay lumamig na, pero alam kong hindi na ito ang dating bato lamang. Ito ngayon ay simbolo ng responsibilidad na ipinamana sa akin ng aking lolo. Bumalik ako sa baryo, hingal at sugatan pero buhay. Dinala ko ang balita tungkol sa nangyari kay Kaisyong at sa kanyang mga ritual. Noong una hindi ako pinaniwalaan ng karamihan, pero nang ibalita ni Andoy ang kanyang karanasan at nang magsimulang magbalik ang mga nawawalang bata, gulo-gulo ang isip pero buhay. Nagsimula silang maniwala. Kinaumagahan parang nagbago ang ihip ng hangin. Tahimik ang isla na para bang nawala ang mabigat na presensya na matagal nang nakabalot dito. Ang mga tao ay nagsimulang magsalita ng mas malaya at ang takot na dati nakaukit sa kanilang mga mukha ay unti-unting nawala. Ang mga batang nailigtas mula sa mga ritual ni Kaisyong ay dahan-dahang gumagaling. Pero mananatili sa kanila ang mga alaala ng karumal-dumal na karanasan nila. Pinagpasyahan ng mga matatanda sa baryo na isara ang bahagi ng gubat kung saan naganap ang mga ritual at ipinagbawal ang sino man na pumunta roon. Sa isang pagtitipon sa plaza, nagsalita ang kapitan ng barangay. Ang isla ng Siquijor ay kilala sa mga alamat at kwento ng kulam at anting-anting. Ngayon naging bahagi tayo ng isa sa mga kwentong iyon. Ngunit tandaan natin na ang kapangyarihan ay hindi kailanman dapat gamitin para sa kasamaan. Tumingin siya sa akin at nagpatuloy, "Salamat kay Teban at sa pamana ng kanyang lolo naligtas tayo mula sa kadiliman ni Kaisyong. Ngunit maging mapagbantay pa rin tayo dahil ang kadiliman ay laging naghihintay ng pagkakataon na bumalik." Sa mga sumunod na araw, nagsimula akong maintindihan ang tunay na kapangyarihan ng anting-anting na nasa akin. Hindi ito isang simpleng bato lamang. Ito ay isang mutya na naglalaman ng kapangyarihan na nagprotekta sa mga tao sa loob ng maraming henerasyon. Isang gabi, habang nakaupo ako sa bakuran namin, nakita ko si Lina na nakatayo sa bintana. Pinapanood ako. "Kuya," sabi niya, "hindi mo na sinusuot ang anting-anting mo." Tinitigan ko ang bato sa aking mga kamay. "Hindi na kailangan, Lina. Ang tunay na kapangyarihan nito ay hindi sa bato mismo, kundi sa kung paano natin ito gagamitin." Naging normal ang baryo, pero alam kong hindi na ako ang dating Teban. Ang anting-anting na ngayon ay mas malinaw ang kulay at may sariling kinang kahit sa dilim, ay naging simbolo ng aking bagong responsibilidad. Isang araw, habang nagbubungkal ng lupa sa aming bakuran, nakakita ako ng isang lumang kahon na nakabaon sa lupa. Sa loob nito ay isang lumang sulat mula sa aking lolo. "Mahal kong apo," sabi sa sulat, "kung nabasa mo ito, nangangahulugan na ginamit mo na ang kapangyarihan ng mutya. Ang mutya ng katarungan ay isang pamana ng ating pamilya mula pa noong unang panahon. Ito ay nagbibigay ng proteksyon laban sa kadiliman at kasamaan. Ngunit tandaan mo, sa bawat paggamit ng kapangyarihan nito, may responsibilidad kang tiyakin na hindi ito gagamitin para sa kasamaan." Mayroon pang ibang mga mutya sa isla. Ang mutya ng pag-ibig,
ang mutya ng karunungan, ang mutya ng kalikasan, at ang mutya ng kapangyarihan. Ang mutya ng kapangyarihan ay nasa mga kamay ni Isyong. Iningatan ko ang mutya ng katarungan mula sa kanya dahil alam kong gagamitin niya ito para sa kasamaan. Apo ko, ngayong nasa iyo na ang kapangyarihang ito, tandaan mo, ang tunay na lakas ay hindi sa mutya mismo kundi sa puso at paniniwala ng taong nagtataglay nito. Huwag kailanman abusuhin ang kapangyarihang ito at gamitin mo ito para protektahan ang mga taong nangangailangan. Itinago ko ang sulat at bumalik sa aking pang-araw-araw na buhay. Pero alam kong hindi na ako ang dating Teban. May bagong responsibilidad na nakasandal sa aking mga balikat. Isang responsibilidad na ipinamana sa akin ng aking lolo. Naging mapagbantay ako sa mga kakaibang pangyayari sa isla. Minsan nakakarinig pa rin ako ng mga bulong sa hangin, lalo na kapag gabi ng kabilugan. Pero hindi na ako natatakot. Sa halip, nakakaramdam ako ng determinasyon na protektahan ang aking pamilya at ang buong baryo mula sa anumang banta. Si Lina ay tuluyan ng gumaling at ang mga nawawalang bata ay nakabalik na sa kanilang mga pamilya. Kahit na marami sa kanila ang mayroon pa ring mga bangungot tungkol sa kanilang karanasan, unti-unti nang bumabalik ang kanilang sigla at kasiyahan. Isang gabi, habang nakaupo ako sa tabi ng bintana ng aming bahay, nakita ko ang liwanag ng buwan na tumatama sa mutya ng katarungan na nasa aking palad. Naglalaro ang liwanag sa loob ng bato na parang may sariling buhay sa loob nito. Sa gabi, naririnig ko pa rin ang huni ng hangin mula sa gubat, ngunit hindi takot ang nararamdaman ko, kundi isang paalala na minsan, nilabanan ko ang madilim na lihim ng isla. Dito sa Siquijor, totoo ang mga milagro at sumpa. Ang mga kwento ng kulam, aswang at anting-anting ay hindi lamang mga alamat na sinasabi sa mga bata para takutin sila. Sila ay bahagi ng buhay sa isla, isang realidad na kailangan nating tanggapin at unawain. Ang tunay na lakas ay hindi sa mga ritual o sumpa, hindi sa mga bato o anting-anting. Ito ay nasa puso at paniniwala ng tao. At habang mayroon pang mga taong naniniwala sa kabutihan at katarungan, ang liwanag ay parating mananalo laban sa kadiliman. Ako si Teban, isang ordinaryong lalaki na may di pangkaraniwang pamana. At ito ang kwento ko, ang kwento ng kung paano ko nalaman ang tunay na lihim ng Siquijor. 5 taon ang nakalipas mula noong naganap ang labanan sa gubat. Ang buhay sa San Antonio ay bumalik na sa normal. Ngunit paminsan-minsan kapag kabilugan ng buwan, nakakakita ako ng mga ilaw sa malalayong bahagi ng gubat. Mga ilaw na parang sumasayaw sa hangin. Naging albularyo ako sa aming baryo, gumagamot ng mga sakit gamit ang mga halamang gamot at panalangin. Hindi ko ginagamit ang kapangyarihan ng mutya maliban kung kinakailangan lamang, tulad ng turo sa akin ng lolo ko. Isang araw, habang naglalakad ako sa palengke, may narinig akong pamilyar na boses. Teban. Lumingon ako at nakita ko ang isang batang lalaki mga 12 taong gulang na nakatingin sa akin. Kilala ko siya. Si Andoy, ang batang nailigtas ko mula kay Kaisyong. Andoy, bati ko, kumusta ka na? Mabuti naman po, sagot niya. Kuya Teban, may gusto po akong itanong. Ano yon? Totoo po ba na patay na si Kaisyong? Ang tanong niya ay nagpakaba sa akin. Oo naman, nakita ko mismo kung paano siya nilamon ng apoy. Bakit mo na itanong? Kasi po, sabi niya, ang kanyang boses ay nanginginig. Kagabi, habang natutulog ako,
Nagising ako at nakita ko siya nakatayo sa tabi ng kama ko at sabi niya, "Sabihin mo kay Teban, hindi pa tapos ang laban namin." Natigilan ako. Maaaring bangungot lamang ito ni Andoy, isang trauma mula sa kanyang karanasan, o maaaring may mas malalim na kahulugan ito. Ang mga salitang sinabi ni Kaisyong bago siya namatay ay bumalik sa aking isipan. "Hindi pa tapos ito, Teban. Babalik ako." Hinawakan ko ang mutya sa aking leeg at naramdaman ang pamilyar na init nito. "Huwag kang mag-alala, Andoy," sabi ko pinipilit na maging kalmado. "Kung sakaling bumalik man siya, handa tayo." Habang papauwi ako, tumingin ako sa direksyon ng gubat. Ang hangin ay bumibilis at ang mga dahon ay sumasayaw sa hangin. Sa loob-loob ko, alam kong may bagong laban na paparating. Isang laban na maaaring mas mahirap kaysa sa una. Pero sa ngayon, tahimik ang isla. At ako, si Teban, ang tagapagbantay ng mutya ng katarungan, ay mananatiling mapagbantay sa gabi habang ang buwan ay nagsisimulang tumingkad sa kalangitan ng Siquijor.